Hi guys! For today's video, pag-usapan natin kung ano ba ang dapat gawin pag may discrepancy sa price pag namimili tayo. Recently, I posted a short video regarding sa Goya. And then, ito na nga po. So, for 2 jars, kapag binili mo ito worth 344. As it says advertisement, you can save 75 pesos for these 2 jars. Itong bundle na ito. But then again, nung pagtingin ko sa kabila, yung regular price ng isa lang is 170.25. So, medyo na-confuse ako dito kasi if you will add the two, 170, it's like 340. Pero, yung sabi nilang save as 75 pesos, nagulan ako kasi ito 344 pesos. So, mas mura pag binili mong hindi naka-bundle yung Goya Double Hazelnut Spread. So, since 170 ito, so binili ko na siya. And then, ito nga, during sa cashier, ang nakitang price is 209.50. So, may discrepancy siya. Nag-price increase siya. So, kung hindi natin pinapansin yung mga grocery natin, babayaran lang natin to ng basta-basta. So, hindi alam nung gagawin nung cashier. So, nagtawag siya ng guard. Lumapit yung guard, tinignan yung price at sinabi sa akin na 209 talaga yung price niya as it says sa POS po nila. So, afterwards, since I know na kailangan ng medyo mas mataas ng kausap or someone na kailangan kausapin regarding dito, nag-ask ako kung pwede bang kausapin yung customer service nila or any na either supervisor or manager kung bakit ganun. Kasi I was insisting to buy that Goya for 170 pesos. So, niradyo ni kuya yung customer service. So, sabi hintayin lang. So, naghintay ako more than 10 minutes. So, while waiting, sabi ko sa cashier, baka pwedeng tingnan nung isang merchandise boy nila or yung bagger kung tama ba yung nakita kong price at saka yung sa item. Kasi baka mamaya mali din ako. So, we went there, kaming dalawa nung bagger para i-check kung tama. And then, nakita din niya na 170.25. Same gram, same name ng product dun sa price tag na nakalagay dun sa shelf ng mismong lagayan nila. Dumating na din yung customer service assistant and tinanong kung kukunin ko pa ba yun. And sabi ko, yes, kukunin ko sa price na nakita ko. Then sabi niya, maybe nagkaroon ng price increase. Then that's the time na sinabi ko sa customer service assistant na as per DTI, kung ano yung nakita ni customer na naka-display which is lower dun sa price ng retail price nila, yun yung masusunod. So, ginawa ng customer service assistant, kinuha niya yung price tag and then kinumpare niya kung tama ba yung gram, tama ba yung pangalan, tama ba yung barcode. Then, nung binanggit ko na yung DTI na something yon, saka siya nagtawag ng supervisor. Sabi, so, siguro mga 2 to 3 minutes dumating na yung supervisor and then immediately pumunta siya sa cashier, may in-encode lang siya, password and something and then naging 170.25. Hindi na ako kinausap nung supervisor since siguro alam din niya. Tsaka in-orient naman yung manager yung supervisor pagdating sa mga ganito kasi nasa law din po ng DTI na dapat kung ano yung mas mababa na nakita ni customer, yun yung dapat na bilhin. So, immediately, the supervisor, nag-encode lang siya saglit and then 170.25. So, upon checking dun sa resibo ko, yun na yung binili ko. So, since aware na sila dun sa price discrepancy ng kanilang price tag at saka dun sa promotion nila, binalikan ko yung shelf nila, baka in-adjust na nila for awareness na din ng mismong mall para at least wala nang ganong scenario na mangyayari. Nakalagay nga doon, ibang price na, however, nakalagay doon 197 pesos, which is sa POS nila is 209. So, hindi ko alam kung ano talaga yung price ng Goya na yon. So, naguluhan din ako. Pinalitan nila yung price ng 170 ng 197. Pero sa POS nila is 209 pesos pa rin. So, pag mas okay yung mga ganun, guys, clear nyo ng mabuti kaysa yung binabayaran natin ng iba, yung mismong price na naka-indicate doon. Another scenario is what if pag nabayaran nyo na siya, naka-indicate na siya sa resibo. So, ang gagawin nyo lang, dalhin nyo yung resibo, and then yung item na binili ninyo, and then i-check nyo kung yung barcode is parehas ba. Like yung ito. So, parehas silang 20 gram. Check nyo kung gram. Baka nagkamali din tayo sa pagtingin ng mga label niya. And then, next na titignan nyo is yung barcode. So, parehas sila 24967. Whether or not the price is alright for you is irrelevant. The fact na magkaiba po yung price nun is pwede nating erase yung concern natin. This is a violation of Republic Act 7394 and report this to the DTI if they don't address this properly. So that's all for today. Sana may natutunan po tayo para next time at least alam na natin yung gagawin natin sa mga senaryong ganito. So always check your receipt and also your grocery items. Thank you. Bye-bye.